Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Truck, inararo ang 13 sasakyan, insidente sa pool sa CCTV. Bahay sa Binmalay, Pangasinan, nasunog. 19 na lugar sa Region 1 isinilalim sa yellow category ng COMELEC. At pag-usapan natin kung may babaguhin ka sa muka o katawan mo, ano ito at bakit? Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan hinggil sa eleksyon 2025. Mahigit 400 bayan at lungsod ang idineklarang areas of concern sa eleksyon 2025 ng Commission on Elections. 38 sa mga yan ang nasa red category o yung may pinakaseryosong banta sa seguridad. Yan ang mga bayan ng Jones at Makunakon sa Isabela, Baleno at Masbate City sa Masbate, Kalinog, Iloilo, Santa Margarita sa Samar at 32 lugar sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. 177 naman ang nasa orange category o mga lugar na may seryosong banta ng mga armadong grupo. Halos 50 sa mga yan ay nasa Bicol Region, 22 sa BARM at 17 sa Caraga. 188 naman ang nasa yellow category o yung may mga naitalang election-related incidents sa nakalipas sa 2 eleksyon o kaya may matinding away politika sa lugar. Pinakamaraming yellow category areas sa Northern Mindanao na may 22. Sunod ang Ilocos Region na may 19 at Zamboanga Peninsula na may 18. Ang mga natitirang lugar naman sa bansa ay nasa green category o halos walang nakikitang banta sa seguridad. Kabilang dyan ang buong Metro Manila at Davao Region. Paglilinaw ng komisyon, posible pang magbago ang mga kategorya habang papalapit ang eleksyon 2025. 19 na lugar sa Region 1 isinilalim sa yellow category ng COMELEC. Kaugnay niyan may live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, ilang araw na lang simula na ng election period sa bansa. Kasabay niyan ay tuloy-tuloy na yung meeting ng COMELEC, AFP at maging ng PNP. Ilang araw bago ang pagsisimula ng election period, inanunsyo ng COMELEC ang mga lugar sa bansa na nasa areas of concern. 19 na lugar sa Region 1 ang kabilang sa areas of concern na nasa ilalim ng yellow category. 8 lugar sa Pangasinan, habang 7 sa Ilocos Norte, 3 sa La Union at 1 bayan sa Ilocos Sur. Yung namang mga ganyan na bagay is address sa COMELEC yan, PNP at saka sa AFP nang sa ganun ay mapag-aralan kung paano yung deployment ng pwersa. Hindi dapat pala itong mga LGU officials natin kasi yan naman ay para sa kanila nang sa ganun ay maiwasan yung mga election-related violence sa darating na halalan. Ayon sa COMELEC, may 4 na kategorya ang election areas of concern, kabilang dito ang green na tumutukoy sa mga lugar na walang security threats. Yellow category naman kung may kasaysayan ng election-related incidents sa nakalipas na 2 eleksyon at posibilidad ng presensya ng private armed group. Orange category naman kung may seryosong armed threat, habang ang mga lugar na nasa red category ay may grave concern at serious armed threats. Kaugnay nito, ikinukonsidera ng poll body na isailalim sa COMELEC control. Sa Pangasinan, kabilang sa mga lugar na nasa yellow category ang Aguilar, Binmalay, Malasiki, Mangaldan, Sual, San Quintin, Urdaneta City at Dagupan City. Ayon sa Pangasinan PPO, sa ngayon, wala naman silang nakikitang presensya ng private armed group. By history, kaya yun ang binabantayan natin para hindi maulit. Ayon sa COMELEC, ang mga lugar na isinailalim sa areas of concern ay unang inarekomenda ng PNP at AFP na inaprubahan din ng COMELEC and Bank. Sa pagsisimula ng election period sa linggo, January 12, posibleng madagdagan pa ang bilang na ito o pwede namang maibaba ang kategorya ng ilang lugar.
Chris, simula sa January 12, asahan na yung kabi-kabilaang checkpoint at kasabay nga niyan ay meron nilabas sa guidelines ang COMELEC pagdating sa pagkakaroon nga ng mga checkpoints. Well, number 1 dyan, yung pagkakaroon ng signboard. Dapat merong signboard na merong sukat na 3x4 feet at dapat doon sa signboard ay makita yung pangalan ng election officer, ganun din yung COMELEC commanding officer o team leader. Ilagay din dapat ang signboard sa maliwanag na lugar para makita ng mga motorista at dapat din na merong tamang distansya. Pangalawa, Chris, ay dapat during the inspection, dapat ay visual search lamang. Ibig sabihin kung ano lamang yung makita sa loob ng sasakyan gamit ang mata or flashlight. Bawal din ang physical o yung body search na ating tinatawag unless na mayroong makatwirang batayan ang otoridad. At pinakahuli dyan, Chris, hindi rin obligado ang motorista na i-open yung kanilang compartment at maging yung trunk ng kanilang sasakyan and even yung bag ng mga motorista. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Dump truck na may kargang graba, inararo ang 13 sasakyan sa Rosales, Pangasinan. Insidente na huli cam. Naka-alerto Glam Caligdan Dizon. Sa kuha ng CCTV, mapapansin ang mabilis na dump truck na may kargang graba hanggang sa maararo nito ang iba pang sasakyan sa bahaging ito ng Manila North Road, Barangay Carmen West, Rosales, Pangasinan. Sa investigasyon ng pulisya, galing sa Tayug ang dump truck at papuntang Nueva Ecija nang maaksidente pasado 2:30 kahapon. 13 sasakyan ang inararo ng truck, kabilang 2 SUV, 1 kotse, 2 pick-up, 3 10-wheel truck, 1 closed van, 3 tricycle at 1 motorsiklo. Nabangga rin ng dump truck ang harapan ng isang establishmento. Wala namang nasawi sa aksidente at minor injuries lang ang tinamo ng mga nakasakay sa mga sasakyang naararo. Ang sabi niya is nawalan daw ng preno yung kanyang minamanihong dump truck. Kaya yun po, nagresulta po sa aksidente po doon sa area po. Napag-alaman din sa pamunuan ng LTO Region 1 na may mga batas na nalabag ang driver ng dump truck at ang operator nito na nakatakdang isyuhan ng show cause order. Well, most probably, i-revoke natin yung lisensya ng driver kasi ito yung tinatawag nating improper person to operate a motor vehicle under Section 27 of Republic Act 4136. And at the same time, meron din siyang invalid yung kanyang lisensya. Kasi ang lisensya po niya, ang kanyang DL codes ay hanggang AA1, BB1, B2 lang. Which means ang pinakamataas na gross vehicle weight na pwede niyang imaneho ay 3,500 kilograms. Na ayon dito sa rehistro ng sasakyan niya, ngayon na kanyang minaneho na nagkaroon ng road crash po ay 20,000 gross vehicle. Kasalukuyang nasa kustudiya ng pulisya ang driver ng dump truck na si Reb Adoptante, 22 anyos, Tubong, Quezon, Nueva Ecija. Nahaharap siya sa kasong reckless imprudence resulting in multiple injuries and multiple damage to property. Humingi ako ng tawad sa inyo. Hindi ko naman din kagustuhan yung nangyari. Pasensya na ho kayo. Kasama si Ron Tanyedo, Glam Caligdan Dizon, 1 North Central Luzon. 47 anyos na babae arestado matapos magnakaw sa isang shopping center sa Calasiao, Pangasinan. Nakatutok Jeric Pasilyao. Sa kulungan ng bagsak ng isang 47 anyos na babae matapos mahuling nagnakaw sa isang shopping center sa Calasiao, Pangasinan kagabi. Sa investigasyon, nahuli sa akto ng isang security guard ng sospek habang nagnanakaw ng mga produkto na nagkakahalaga ng halos 2,000 piso. Inilagay ng sospek ang mga ninakaw na produkto sa kanyang itim na shoulder bag. Agad na aresto ang sospek at dinala sa Calasiao Police Station. Bali may incident po tayo ng theft na yung suspect po natin is babae po, 47 years old, walang asawa, businesswoman pa siya at siya po ay recently po ng Bulinaw, Pangasinan po sir. Sinubukang kunan ng pahayag ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon ang sospek, subalit tumanggi siyang magsalita. Haharapin na lamang daw niya ang kaso sa korte. Kukuha na lang po ako ng legal counsel po sir. Mahaharap sa kasong pagnanakaw ang sospek. Bistado ang 2 kahera ng isang gasolinahan sa Bantay, Ilocos Sur na nakakulimbat ng aabot sa mahigit 1 milyong piso. Sa investigasyon, napag-alamang buwan pa ng Oktubre noong nakaraang taon nang magsimulang magnakaw mula sa koleksyon ng gasolinahan ang 2 kahera.
Bagamat tumangging magbigay ng pahayag sa harap ng kamera, aminado ang dalawang sospek sa paratang laban sa kanila. As of this time, sir, na-file na po yung kaso na qualified theft po sa dalawang suspect natin at meron na po silang piyansa na 72,000 each. Kasama si Henry Duminsil, Jeric Pasilyao, 1 North Central Luzon. Iba't ibang weather systems ulit ang magdudulot ng maulap at maulang panahon sa ilang bahagi ng bansa. Kasama na dyan ang Amihan, Shoreline, Intertropical Convergence Zone o ITCZ at localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, may tsansa pa rin ng ulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon kasama ng Cagayan at Apayao kung saan may malalakas na ulan. Posible rin ang ulan sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Isabela, Aurora at Quirino. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sinuspindi ang klase sa lahat ng antasang paaralan sa Calayan, Cagayan ngayong araw, January 10, 2025. Ang kanselasyon ay bunsod ng nararanasang malakas na pag-ulan na inaasahang magtutuloy-tuloy ngayong araw. Pag-ulan na posibleng maranasan sa lalawigan ng Cagayan hanggang sa weekend, bunsod ng paglakas ng hanging Amihan. Clearing operation sa Tondaligan Beach isinagawa, mga itinayong tent at kubo noong holiday season pinagtatanggal ng otoridad. Silipin sa report. Ilang araw matapos ang holiday season, sinimulan ng baklasin ng anti-littering team ang mga itinayong shed o kubo sa Tondaligan Beach sa Dagupan City. Malawakan ang ginawang clearing operation ng otoridad. Layo nitong mapanatili ang kalinisan sa lugar. Humingi po ng assistance ang Tondaligan at din po sa amin. So ngayon po tinutulungan ng ating mga kasama ng Tondaligan para malinis po yung Tondaligan. Ayon sa anti-littering team, pinahintulutan ang pagtatayo ng mga improvised shed noong holiday season para mabigyan ng kabuhayan ng ilang residente sa lugar. Hakbang din ito ng otoridad para matiyak na sapat ang mga shed na masisilungan ng mga beachgoer. Ikinatuwa naman ng mga beachgoer ang malinis na kapaligiran sa Tondaligan Beach. Mas okay, para maganda. Oo, malinis. Para naman sa mga lehitimong shed owner, nararapat lang daw natanggalin na ang mga itinayong kubo para kumita rin sila ngayon. Kasi ngayon wala naman na masyadong maraming tao, kaya dapat ang priority yung mga shed owner kasi nagbabayad din ng taon-taon tax din yan. Patuloy naman ang panawagan ng otoridad sa publiko na panatilihin ang kalinisan at kaayusan sa Tondaligan Beach. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Timbog sa drug bypass operation ng isang driver na empleyado ng local government unit ng Batak City at kasama nito. Nakuhanan ng 16 na sachet ng hininalang shabu ang suspect na nagkakalaga ng 22,000 pesos. Nakuhanan din ito ng drug paraphernalia gaya ng foil, kabilang sa high-value individual at newly identified drug personality ang suspect ayon sa PNP. Kakasuhan ng mga suspect ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Samantala, bilang ng mga nagpapakonsulta dahil sa influenza-like illnesses sa Kalasyaw MHO, dumarami ngayong malamig ang panahon. Sundan sa report. Dala ang kanyang 7 taong gulang na anak nagtungo sa Municipal Health Office ng Kalasyaw, Pangasinan. Ang 29 anyos na si Sheila Untalan mula Barangay Talibao. Ipapacheck up niya raw ang kanyang anak na ilang araw nang nakakaranas ng flu-like symptoms. 2 days na rin po siyang nilalagnat, ganun po. Saka masakit yung tiyan niya. So on and off din yung fever po niya. Ito rin ang sinadya ng 39 anyos na si Maricel Orienza mula Barangay Bud. 3 araw na raw siyang may ubot sipon kaya ninais na niyang magpakonsulta sa health office. Ubo sipon. Ilang araw niyo na po nararanasan? 3 days po. Ngayong nararanasan ng malamig na panahon, ramdam daw ng MHO Kalasyaw ang pagdami ng mga pasyenteng nagpapakonsulta. Karamihan daw sa mga ito ay nakararanas ng ubo, sipon at trangkaso. Increasing yung mga pasyente natin dahil sa weather, tapos sa mga hygiene and
sa transmission na rin sa mga patients. Upang matugunan ang pagtaas ng mga kaso, tiniyak ng MHO na sapat ang kanilang supply ng gamot, lalo na para sa mga influenza-like illnesses. Samantala, patuloy ang paalala ng health authorities sa publiko na palakasin ang resistensya upang makaiwas sa mga sakit ngayong nararanasan na pabago-bagong panahon. Kasama si Henry Duminsil, Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Bunga ng sayote, bagsak presyo dahil sa oversupply ayon sa Sinag. Narito ang report. Mula sa dating 50 piso kada kilo na presyo ng bunga ng sayote, bagsak ito ngayon sa halos 10 piso kada kilo. Ayon sa monitoring ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, nasa 3 pesos lang daw ang farm gate price ng bunga ng sayote. Bunsod daw ito ng nararanasang oversupply sa bunga ng sayote. 3 pesos lang ang wholesale sa bagsakan, nasa 5 to 6 pesos lang. Sa Mangaldan Public Market, mabibili na lang sa 12 hanggang 20 pesos ang kada kilo ng bunga ng sayote. Marami raw silang nakukuhang supply ngayon sa Urdaneta City Bagsakan Market. Bumaba na, 300 na yung isang bundle, parang 12. 12. 40. Malaking bagay para sa mga mamimili ang pagbaba sa presyo ng bunga ng sayote. Bukod sa sayote, nagsimula na rin bumaba ang presyo ng ilang gulay, gaya ng carrots, patatas, kalabasa at maging ng kamatis. Mula sa dating lampas 200 per kilo, mabibili na ngayon sa 100 pesos hanggang 130 pesos per kilo. Gaano kalaking bagay po na bumaba ang presyo ng gulay, sir? Siyempre malaki para sa makatipid. Sa mga susunod na linggo, inaasahang patuloy pang bababa hanggang sa magbalik na sa normal ang presyo ng mga gulay. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Ikinababahala ng otoridad ang naitalang mataas sa insidente ng sunog noong 2024 sa Baguio City. Sa datos ng BFP Baguio City, kabuang 96 incidents ang naitala noong 2024, mas mataas sa naitala noong 2023 na nasa 79 incidents lang. Kabilang sa mga sanhi ng sunog ang electrical ignition, loose wiring at ang pagtatapon ng upos ng sigarilyo. Sa ngayon, tuloy-tuloy daw ang information dissemination at fire safety seminar ng BFP Baguio City sa mga paaralan hanggang sa mga barangay. Panawagan din ng otoridad ang pagkakaroon ng smoke detector sa mga bahay at maging sa mga establisimento sa syudad. Prosesyon ng replika ng imahe ng Poong Jesus Nazareno sa City of Ilagan, Isabela, isinagawa. Silipin sa report. Dinagsa ang prosesyon ng replika ng imahe ng Poong Jesus Nazareno sa City of Ilagan, Isabela na isinagawa kagabi mula alas 6 hanggang pasado alas 8 ng gabi. Nag-umpisa ang prosesyon sa Barangay Poblasyon at dumaan sila sa National Highway mula sentro patungo sa Alibago at umikot pabalik sa simbahan na umabot ng 8 kilometro. Nakapaa ang mga debotong nakiisa sa prosesyon habang nag-spray sila ng holy oil sa mga tao na naghihintay sa imahen. Ang iba naman ay ipinunas ang mga panyo sa imahen. Naging kultura na ang prosesyon at ito ay bahagi ng taunang kapistahan ng Jesus Nazareno. Nakiisa rin sa pista ng Poong Jesus Nazareno ang mga deboto sa bayan ng Kasiguran sa lalawigan ng Aurora. Nagsagawa sila ng misa sa St. Anthony de Padua Church na sinundan ng isang prosesyon kagabi. Bagamat may bahagyang pag-ulan ay hindi nagpatinag ang mga debotong sumama sa prosesyon na umikot sa buong bayan ng Kasiguran. Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Tinupok ng apoy ang isang bahay sa Barangay Kalit, Binmalay, Pangasinan. Dakong alas 10 ng umaga kanina. Kabilang din sa mga naabo ang appliance at iba pang gamit sa bahay. Hindi pa malinaw sa ngayon kung ano ang dahilan ng pagsiklab ng sunog. Pero ayon sa may-ari ng bahay, posibleng sumiklab ang sunog mula sa pinagdulutoang kahoy. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa insidente. Ilang Pangasinense kanya-kanyang diskarte upang makaiwas sa banta ng norovirus. Sundan sa report. Para makaiwas sa sakit, laging nakasuot ng face mask ang tricycle driver na si Eddie Vergara. Nababahala raw kasi siyang maapektuhan ng kanyang hanap buhay kapag nagkasakit tulad ng banta ng norovirus. Hindi lamang daw niya ginagamit ang face mask para sa sarili. Proteksyon din daw ito para sa kanyang mga pasahero. Kaya ako nakamas kasi may diabetic ako, kumukontra ako sa mga virus. Madaling kapitan yung may diabetic. Kaya
nagkukubo na ako. Sabi ng Health Authority, ang norovirus ay isang uri ng virus na nagdudulot ng matinding pagdudumi at pagsusuka. Kabilang din sa sintomas ang pananakit ng tiyan at lagnat. 1 to 2 days ito na nakikita at usually ang affected po ay ito pong mga bata na kasi mababa ang kanilang resistensya. Ang norovirus ay isang nakakahawang sakit na nagdudulot ng gastroenteritis, isang kondisyon na nagdudulot ng pamamaga ng tiyan at bituka. Ang norovirus ay mabilis na kumakalat sa pamamagitan ng kontaminadong pagkain, tubig at mga bagay na nahawakan ng taong may impeksyon. Karamihan ng acute gastroenteritis, ang causative agent po niya ay ang ating pong norovirus. So, sa mga panahon po ng taglamig, marami po talaga ang nakakasakit po ng pagdudumi at pagsusuka dahil po sa kontaminasyon ng mga pagkain. Para makaiwas sa norovirus, mainam na laging hugasan ang mga kamay gamit ang sabon at tubig. Iwasan ang paghawak sa mukha lalo na sa mata, ilong at bibig upang maiwasan ang pagpasok ng virus sa katawan. Linisin at i-disinfect ang mga bagay na madalas hawakan tulad ng cellphone, doorknob at iba pa. Iwasan din ang pakikisalamuha sa mga taong may sintomas ng norovirus. Kasama si Henry Duminsil, Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, mapaparod na sa Lunes ang GMA Prime series na My Ilonggo Girl na produce ng GMA Public Affairs. Dinagyang vibes ang paandar sa MediaCon sa pagpapakilala ng cast. Present doon sila Richard Kwan, Andrea Del Rosario, Empoy, Ara San Agustin at Lian Valentin. Pati na sila Vince Maristella, Gio Mana, Teresa Loizaga, Arlene Mulak, Michael Sager, and of course our Ilonggo Girl at star of the new generation, Jillian Ward. Full support din si GMA Public Affairs First Vice President Nessa Valdelion, Vice President Arlene Carnay, Vice President for Corporate Affairs and Communication Angel Javier Cruz at iba pang opisyal ng GMA Network. Sabi ni Jillian, in-explore niya ang kanyang capability sa pagiging aktres at sisimulan niyan sa kanyang dual role sa My Ilonggo Girl bilang si Tata at Venice. Sobrang bago po ang lahat. Firstly, meron po akong character dito na suplada. Yung isa ko namang character, Ilonggang-Ilongga po siya. So, nagsasalita siya ng Hiligay noon. Nagluluto siya. Hindi po ako magaling magluto so far. Tapos, may mga rom-com din po na eksena. Gusto kong baguhin sa katawan ko. Sa tingin ko, yung ilong ko masyadong malaki, parang kampana ng simbahan. Yung magpapangipin. Ngipin? Oo. Bakit? Wala akong ngipin kasi. Gusto kang baguhin sa katawan mo. Antuman eh. Katawan, wali. Ang wali. Ha? Mukha ko. Anong gagawin natin sa mukha? Babaguhin, magagandahin, magaguhin ganun. Maraming itinatawag akong bakekang, pero yan, gawa yung ilong ko ilong din. Kung merong akong gustong baguhin sa katawan ko ay yung... sige, humaba na lang, humaba. What? Humabang pasensya. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.